unang customer natin ngayong araw na to, araw ng Sabado, ay itong motor na to. Isa siyang old model na SYM. Ito kasing SYM na to ay para din siyang Wave 100, XRM 110, na sa kanyang magneto ay merong ganitong O-ring, oil seal na pinakamalaki. May to, corresponding numbers. Ganon din tong maliit na oil seal na to, meron din yan. Ang kamukha niya, itong dalawang maliit na to na O-ring. Ang kahawig niya na pwedeng pagkuhanan ng sukat ay yung sa Honda Dream na modelo na sinauna din, yun ang kasukat niya. Then ito yung niya, tawagin siya magneto kit C100 o Honda Dream. Pag ganito ang motor nyo na modelo, na lumang modelo ng SIM, ganyan ang kanyang magneto kit, pang Honda Dream lang. Siyempre kailangan nating tanggalin to magneto. Ito ang ginagamit dyan na puller, yung ganitong puller, pang TMX, pang XRM, pang Wave 100. Sa SIM pwede rin siya gamitin. Pagdating naman dito, ang tatanggalin natin ay ito, yung pinaka retainer na to ng medyo matigas tanggalin itong isang to. Tatanggalin itong circle block na to na dito, tatanggalin yan, kasama yan. Then ayan, saka natin siya hihila na ganyan. Sa mga gusto mag DIY, panoorin nyo lang to, tandaan nyo lang yung step sa tinatanggal. Din tagalin natin tong itong guide na starter chain na to. Yun to na yung ating susunod na tatanggalin, kasi yung O-ring na malaki dito siya nakalagay, yung kung sila pinakamalaki ay ito naman. Ayan, internal parts na lang engine niya, may tumutulong lang is ibig sabihin dahil worn out na yung O-ring, oil seal niya, ay hindi niya na kayang pigilin yon. So kailangan talaga palitan na siya. So ito yung pinakamalaking O-ring. Ito yung ating bago. Bago yan. Ito yung isa. Ito yun. Then meron pang isa. Ito naman siya. Yan ang ipapalit natin. Then meron pang maliliit para sa itong dalawa na to, para sila dito. Ayan. Yan. Dalawa yan. Meron din siya din na nakano dito sa bolt na to, dito sa likod. Ganun siya. Bago ko siya ikabit dun sa paglalagyan, kagaya na ito yung kanyang oil seal, na-applyan ko siya ng kaunting triban sa gilid. Panigurado lang na hindi siya magkakaroon ng leak. Ganun ang ginagawa ko bago ko siya ikabit dito. Yan, igaganyan ko muna siya. Hindi ko naman siya may i-fit doon sa lagayan na yon na mag-isang kamay lang habang hawak ko tong aking camera, walang pwersa. Hayaan ko muna siya na matuyo ng bagya. Hindi nitong malaki na to, ikakabit ko na rin siya dito.
dito sa ano naman, sa ano na to, dito, ayan. Dinalagyan ko din siya nito ribbon na original, panigurado lang na hindi siya maggilik. At yung dalawang o-ring na maliliit, ito, isa sa ibaba, isa dun sa taas, ito siya, ay huwag din natin kakalimutan ikabit dahil yun ay mapipwesto ay sa gawin na to. Bali ito yung pasukan ng tornilyo, kaya parang ganito, kung siya mapipwesto, kaya hindi dapat mawala yung dalawang o-ring na yun dahil isa rin yun sa pagmumula ng leak ng engine oil natin pagka wala to. Pag walang ganyan, wala galingan yan ng ano, oil leak, kaya dapat nandyan yan. And then ang next na susunod natin, pag nakikabit na natin yung plate na yan, nasa tama na yung lagayan na screw, ayan, ipipitin natin siya pasikip, dandahan lang. Then medyo pupukpukin natin yung ano niya, yung plate niya ng bagya. Ito naman malakas, yung katamtaman lang ano, palo, para itong surface na to, yung paikot na yan ay lumapat ng maganda yung ating o-ring. Medyo katok-katok lang ng konti, din saka natin pipihitan ng ganito para sumikip siya. O yan, papantayin lang natin yung sikip niya. Tapos paalala ko ulit, yung dalawang o-ring na maliit dapat ay nasa likod na ito, yung dalawa na yun. Ngayon din dito sa baba, kailangan hindi sila mawala dahil yun mayroong purpose kaya na nilagyan ng ganun doon. Isa rin yung sa nakakatigil lang ano, ng langis para siya ay mag-leak, maging cause ng leak. O yan, pala natin siya ng maganda para hindi siya luluwag. And then kapag naipit na natin yung oil seal doon sa ano na yan, sa kabitan na yan, ganito ang gagawin nyo. O ito, nakalagay na yung gear. O, ganyan ang tamang pwesto ng gear dito sa taas. Kailangan yung hawak ko na yan ay ganyan ang pwesto. O, then ibabalik natin dito ng pagganito. Yan, babalik natin siya dyan. Yan, wala kasi tagahawak ng camera kaya nahihirapan ang inyong ano, vlogger. O yan, o yun, ganun lang. Yan, then yung lock na to, o ito, yan lock na yan, huwag nyo kakalimutan ilagay dito, ibalik dito kasi yan yung magsisilbing lock na ito, ano, ito sa starter motor natin pag hindi nakakalimutan nyo, kakalas yan. Yan, nakakita siya ng maganda, ano. Okay. Then itong ating ano, itong dalawa na to, yung guide na kadena ay ibabalik nyo rin dito. Yung maliit dito, yung mahaba dito naman. Ganun lang kadali magpalit ng ano, oil seal sa XRM, Wave 100 at saka yung mga ganitong ano, SIM, Rusi, Rakal. Ganyan lang siya. Pagka okay na lahat, nabalik na yung mga guide na yan, kaliwat kanan meron siyang guide, then yung lock, sureball na talaga na okay na siya. Ito yung guide ng ano naman, itong bolt na to. Ayan, ito yung guide ng ating ano, ng ating gear para sa starter naman dito sa may sigunyal o crankshaft natin, no. Sikipan natin siya ng maayos, yung tamang ano lang sikip. Guide dyan dito, guide. Then saka atin babalik tong ating magneto, no,
ating magneto. Then ito yung kanyang control P o yung sa Tagalog ay kunya. Then ito yung kanyang papasukan, no. Ayan, no, yung parang may ano na yan, kanal na yan. Tatapat natin siyang ganyan. Tapat natin ganyan, then medyo galaw-galawin nyo, pasok na siya. Tsambahan natin ng ano, ng mabilisang ano, salpakan. Ganun lang. Then ibalik na natin tong washer. Then kanyang nut. Yan. Ganyan lang. Sisikipan natin siya, then yung kanyang cover. Then tumulong langis na to. Pwede magpalitan langis, pwede rin na kung walang pamalit pa, since na malinis pa naman siya, ano lang, hindi naman siya talaga totally na ano, yan siya, oh, yung quality ng langis niya, oh. Pwede pa ibalik yan pagka ganyan. Sige pa natin to, din testing na.